Magandang gabi sa mga kababayan, sa inyong lahat na mga mananampalataya o mga hindi pa mananampalataya, hindi pa tumanggap sa Panginoong Hesus. Ay kung aksidenteng mapanood nyo ang videos nito, yung video nito, ay ang pag-aralan natin yung Great White Throne Judgment ng Panginoon. Nung nakaraan ay yung Judgment Seat of Christ na tinalakay ko dito sa aking channel. Yun ay, pag sinabing Judgment Seat of Christ, ay patungkol sa mga mananampalataya na hatulan ng ating Panginoong Hesukristo pagdating ng takdang panahon. Doon yun sa langit. At ang layunin na yun, ng paghatol na yun, ay ibibigay yung gantimpala ng mga kuruna. Tinalakay ko yun doon sa ano eh. Pero dito, ay sa mga hindi sumampalataya sa Panginoon, ang tawag ay Great White Throne Judgment. Si Jesus Christ din ang judge dito. So, babasahin ko dito sa English. Ang sabi dito sa Revelation chapter 20. Yeah. Revelation 20. Ang sabi dito sa verse 11, "And I saw a great white throne, yeah, in him that sat on it, from whose face the earth and heaven fled away, and there was found no place for them." Yan. And I saw the dead, yan. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books, mapansin natin dito mga kapatid, in the books, may ibig sabihin ilang uri ng aklat, were opened, in another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Yeah. In verse 13, "And the sea gave up the dead were in it, and death in hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death in hell was cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." So, yun ang topic. Yung sabi, Great White Throne Judgment. So, sige tayo siguro sandaling manalangin muna. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng langit at lupa ng lahat ng bagay. Lumalapit po ako, Panginoon, Amang Banal, sa trono ng iyong biyaya, humihingi ng gabay, wisdom, sa aking pagtuturo na lalagay ko sa YouTube, O Diyos. Gabayan niyo po ako, bigyan ng karunungan, Panginoon. At ang makapanood nito, kayo po ang humipo sa kanilang puso upang maunawaan nila na yung mga hindi pa sumampalataya sa iyong bugtong na anak, kayo po ang magbigay ng conviction sa kanila. Magligtas po kayo ng kaluluwa, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito. Patawad, Panginoon, sa mga naisip namin na gawa na hindi ayon sa iyong banal na kalooban. Ito po aking dalangin, pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, makita natin dito, yan, titingnan natin dito, may Tagalog akong Bible. Ang sabi rito, sabi niya, nakita ko, sabi ni John, si John, aklat ni John yan, John the Beloved, John the Apostle, nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. At ang nakaluklok doon na ang kanyang harapan ay ang lupa at ang langit ay
tumakas. Ibig sabihin, nawala. Yan, nawala yung langit at lupa. So, pansinin natin, alin ba langit ang nawala? Mga kapatid, yung langit po ay parang kumakasano tatlong bahagdan ang langit. Heaven. Yung first heaven, yung aerial, yung nakikita natin. Ang tawag niyan ay parang aerial heaven. Yung sunod naman ay firmament. Yun po ay nakabitan ng mga bituin ng buwan. Yun po ay permanent heaven. Yun pangalawa. Yun pong pangatlo ay third heaven. Nandun po ang Diyos, sabi ng Bible. Tinalakay ko po yun sa Doctrine of Heaven. Tinalakay ko po yun sa aking YouTube. Kaya kung gusto nyong mapanood, ano nyo yung Doctrine of Heaven nandoon. So, makita natin, sabi dito, yung langit, sabi, nawala. So, ibig sabihin, pagdating ng takdang panahon kasi, sabi ng Bible, yung first heaven, saka yung second heaven, mawawala yan. Yan. Papalitan yan ng Diyos. Yan. Tapos yung daigdig, yung lupa, ay mawawala din. Ay, binanggit yan sa Revelation. Kaya nga dito sa Revelation 21, basahin ko muna sa inyo para maano niya. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Pag sinabing naparam, di ba, nawala. At ang dagat ay wala na. Yan, chapter 21 ng Apokalipsis. Sa Tagalog, yung Revelation, Apokalipsis. Nawala na daw yung dagat. So, lupa na lahat. So, kasi nga, di ba, pagdating ng panahon, wala nang mangingisda. Bahala ang Panginoon. Ang Panginoon ang magpapakain na sa atin. Hindi na tayo magtatrabaho. Yun. Doon sa New Heaven, New Earth. So, ang sabi rito, patuloy natin. Yan. Sabi rito, nawala na, hindi nasumpungan yung langit. Yan. At sabi ng verse 12, nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit. Yan, di ba? Patay. So, ibig sabihin ng patay, ang ibig sabihin nito, di ba namatay na? Doon sa Doctrine of Death, tinalakay ko rin po yon. Ang tao pag namatay, itong physical natin, itong katawan natin, ay di ba nabubulok? Yan. Babalik yan sa lupa. Subalit mayroon po tayong kaluluwa. Yung bahagi na ginawa ng Diyos sa tao, kaluluwa at espiritu. Yan. Nakikita natin yung tatlong bahagi ng tao doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Nandun yon. Katawan, kaluluwa at espiritu. Yan. Kaya ang tao, tatlong bahagi. Kaya ang Diyos ang author ng 3-in-1. Ang Diyos ang author ng 3-in-1. Original author, di ba? Ang Diyos ay isang Diyos, tatlong persona. Nakuha niyo po. Mayroon pang isang example, yung mangga. Di ba yung mangga? May balat. Yan. May balat at saka may laman at buto. Di ba? Isang mangga, di ba, tatlong parts. Nakuha niyo po. So, yung mga, di ba, tatlong parts. Ganun ang tao. Yun. Ngayon, yung tao, kapag namatay, yung kaluluwa natin, yun ang sabi ng Bible, kaluluwang may buhay.
Yan. Eternal yon, hindi yun namamatay. Yan. Pag sinabi sa Bible na kaluluwang namamatay, ibig sabihin noon, yung kaluluwa ng walang relasyon sa Diyos, patay sa harap ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kaya sinabing patay. Kaya nga, sabi na Apostle Paul, doon sa mga tao na walang relasyon sa Diyos, ang sabi, dati kayo ay patay, subalit kayo nabuhay ngayon sa pamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, buhay siya, pero patay sa harapan ng Diyos kasi walang relasyon. Nakuha niyo pong ibig kong sabihin. Kapag hindi ka sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, wala kang relasyon sa Diyos. Hindi ka anak. Di ba? Kasi, di ba, ang sabi ng Bible, ang anak ng Diyos bugtong lang. Kapag hindi ka sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, hindi ka anak. Hindi ka anak ng Diyos. Ang pamilya dito sa isa lang, ay dalawa. Yung anak ng Diyos at anak ng Diablo. Totoo yun. Kaya ang Diyos ng mundo ay ang Diablo. 2 Corinthians 4:4 nandoon, Diyos ng sanlibutan. Ang Diyos, di ba, na may gawa ng langit at lupa, nasa langit. Okay. So, sabi rito, maliliit, mayroong malalaki, kasi nga, di ba, ang kamatayan, di ba, mayroong batang namatay. Minsan nga, kasi silang lang namatay na. So, may kaluluwa yon. Haharap yon sa Diyos. Pero naniniwala ko, yung mga batang namatay, di ba, mga batang namatay na wala pang lalong-lalo na, hindi pa ang kasi ng bata, ang ng bata, tinatawag na, ano mo yung tawag yan? Accountable ng bata, pag marunong na siyang, nakilala niya na ang masama at mabuti, doon pa lang magpapasimula ang accountable ng bata ng kasalanan. Alam niya ng mabuti at masama. Doon pa lang anuhin ng Diyos yung kasalanan ng bata. Kaya yung bata na wala pang kasalanan, automatic yun. Yan. Doon yan sa langit. Yun. So makita na maliliit na, sabi dito, nangatayo sa harapan ng luklukan. Yan. Kumbaga sa parang i-imagine natin parang nakapila. Yan. Sa harap ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. Yan. Nangabuksan ang mga aklat. Yan. Ang ibang aklat ay siyang aklat ng buhay. So, mayroong aklat ng buhay. So, makita natin, mga aklat, yung tinalakay ko po, doon sa Judgment Seat of Christ, mayroon po doon sa, yung tawag na books doon, Books of Secret, Book of Words, tapos Book of Words, tapos Book of Works. Yan. 'Di ba? Libro ng yung mga sinalita. Kaya nga sabi doon sa huwag tayong humatol sa kapwa natin. Yan ang utos ng Diyos, huwag kayong humatol para hindi kayo hatulan. Yan. 'Di ba? Huwag kayong maghigante. Huwag kayong magsalita ng masama. Huwag kayong papatay, 'di ba? Sabi. So, makita natin dito, mga aklat. Hindi sinabing isang aklat o dalawang aklat. Tapos may aklat naman ng buhay. Yun. Book of Life sa English. Yung aklat ng buhay, doon nakatala o kaya nakasulat yung mga sumampalataya kay Kristo, sa Panginoong Hesukristo. Doon isinusulat ng Diyos yung pangalan ng mga sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Kaya nakasulat ka sa aklat ng buhay. Ayan. Kaya nga, ang sabi ng Bible, yung namatay dun sa dagat,
ibibigay din, di ba? Haharap din sa Diyos. Lahat ng namatay. Yung kaluluwa nila, di ba? Ang kaluluwa nila ay haharap sa Diyos. Hahatulan sila. So, makita natin, ang Diyos ang wala tayong may tatago. Kaya nga, habang buhay tayo, umayos na tayo. Huwag tayong maging marites na inaalmusal mo sa umaga yung mga tao. Huwag tayong utor ng fake news. Puro piki ang yung sinasalita. Nangyayari yan, lalong-lalo sa mga ano ngayon. Mag-upload sa YouTube. Wala naman, kalakuhan lang. So, fake lang yun. So, pandaraya. Hahatulan yun ng Diyos. So, makita natin, lahat sabi, ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy, na siyang ikalawang kamatayan. So, pag sinabing ikalawang kamatayan, excuse. Ang kamatayan kasi, ibig sabihin ng kamatayan, paghihiwalay. Ang ikalawang kamatayan, nasabi ng Bible, yung mahihiwalay ka sa Diyos magpakailanman. Kasi nga, hindi ka sumampalataya sa Panginoon. Ganon. So, pagdating ng verse 15, kung sino man ang hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. So, yun. So, makita natin dito, ay yan ang hatol ng Diyos doon sa mga taong ayaw sumampalataya sa Panginoon. Alam nyo ba na sinabi ng Bible na kapag hindi ka sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ay nahatulan ka na? Sa John chapter 3 verse 18, nandoon. Ano sabi ng John 3:18? Ang sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hindi nahahatulan. Subalit ang hindi sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos ay hinatulan na. Yon. Pagdating naman ng verse 36 ng John chapter 3, nandun din ang binanggit, ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos ay hindi makakita ng buhay, kundi ang galit ng Diyos ang mananatili sa kanila. So, di ba? Sinabi ng Bible, ibig sabihin, masaya ka ngayon. Di ba? Iniinsulto mo yung nangangaral ng salita ng Diyos, masaya ka. Pero pagdating ng araw, diba? Hahatulan ka ng Diyos, galit ang Diyos sa iyo. Kasi hindi ka sumampalataya doon sa binigay niyang tagapagligtas na siyang namatay para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng tao, para yung tao hindi mapahamak. Sinabi ng John 3:16, sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Sinugo rito sa lupa. So, ibig sabihin, yung Diyos anak, nagkatawan tao. Biruin mo yun, yung sakripisyo niya, yung Diyos na nasa langit, nagkatawan tao, tapos pinahirapan doon sa krus ng Kalbaryo, namuhay rito sa lupa ng 33 years. Diba? 33 years siya dito sa daigdig neto ng masasama. Hindi siya pinaniwalaan ng Israel. At marami pa rin ngayon iniinsulto si Jesus Christ. Mga kapatid, o yung mga minamahal,
Huwag tayong mag-insulto sa Panginoon. Huwag nating hamunin ang Diyos. Kasi lahat ng humamon sa Diyos, napapahamak. Tingnan nyo sa YouTube, hanapin nyo yung mga humamak o kaya humamon sa Diyos. Naalala ko yung may-ari nung Titanic. Hanapin nyo sa YouTube yan. May-ari ng Titanic, nung mayaman, di ba, laking barko noon? Nung may-ari na, ano sabi niya? Walang sino man makapagpalubog nito, kahit na ang Diyos. Di ba? Sinabi niya yon. I-search nyo ngayon sa internet. Nandun, makikita nyo yun. Sinabi niya na walang magpapakalubog dito. Di ba? Kahit na ang Diyos. Unang biyahe, ilang tao nandoon? Mahigit, mahigit 1,000. Anong nangyari? Di ba? Naputol. Ang Diyos makapangyarihan, mga kapatid, mga minamahal. Kapag hinamon nyo ang Diyos, baka mamaya, paghamon mo, kung gugustuhin niya, patay ka kaagad eh. Ganon. Ganon kapangyarihan ang Panginoong Diyos. Di ba yung pangyari doon sa ni Moses na may rebelde sa kanya? Yung hinamon si Moses, sabi ni Moses, yung panig sa Diyos dito sa aking, gano'n ang pagkasabi ni Moses, yung panig doon sa doon sila. Ilang pamilya yung pumanig doon sa maghamon. Anong nangyari? Bumuka yung lupa. Nilamon sila. Nasa Bible yun. I think nasa Numbers, aklat ng Numbers. So makita natin kaya nga mga kapatid, mga minamahal, kaya nga ginagawa ko yung videos nito na pag napanood nyo, dapat sumampalataya kayo sa Panginoon kasi yan ang kalooban ng Diyos eh. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Ayaw talaga niya. Subalit yung tayong mga tao ay mayroon tayong freedom of choice. Mayroon tayong kalayaang pumili. Kaya kapag pinili mo ang Panginoon, pagdating ng araw, maganda ang buhay mo, pupunta ka ng langit. Pag hindi mo siya pinili, pupunta ka ng impyerno. Dalawa lang yan. Mga kapatid, walang purgatory na doctrine of Catholic. Walang purgatory, mga kapatid, sa Bible. Ilang beses ko na nabasa ang aking Bible, Old Testament and New Testament, wala akong nabasang purgatory. Ibig sabihin, imbento lang yun. Ipapanalangin yung kaluluwa daw. Kahit anong bayad mo, anong sabi ng Bible? Mark chapter 8 verse 36 and 37. Ano ang mapakinabangan mo? Diba? Makamtan mo man ang buong sanlibutan at mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ano ang iyong ipapalit? Yun, sabi doon sa Mark chapter 8. So, ibig sabihin, isang kaluluwa lang. Diba? Ang iyong kayamanan sa buong mundo, hindi sapat pambayad. Sino lang ang makakabayad? Ang Diyos lang. Kaya nga, yung kasalanan ng lahat ng tao, binayaran ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Diba? Sinabi, finish. It is finished. Yung pagbanggit niya, nung siya ay malagutan ng hininga, it is finished. Anong ibig sabihin nun? Tinapos niya na yung pagbayad ng kasalanan ng tao. Ngayon, tanong, kapag hindi ka sumampalataya sa Kanya, hindi ka bayad. Ikaw ngayon ang magbabayad ng iyong kasalanan sa impyerno. Kapag sumampalataya ka,
Oh, bayad ka kasi sumampalataya ka doon sa nagbayad ng kasalanan. Ganun lang ang sabi ng Bible. So, makita natin sino ba yung judge dito sa Great White Throne Judgment. Si Jesus Christ ang judge. Sa kanya lahat inano yung paghatol. So, makita natin, di ba? Yung libro ng yung pagsasalita, libro ng mga gawa, pati yung libro ng mga sikrito. Lahat wala kang may ano sa Panginoon. Kaya nga ang hatol ng Diyos ay tama, di tulad ng hatol ng tao. Di ba? Lalo na sa korte sa atin, sa Pilipinas. Kapag mayaman ka, nakakalusot ka. Pag mahirap, hindi. So, makita natin, yung Great White Throne Judgment, hahatulan yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon. Lahat ng bansa, lahat ng tao. Kaya nga, hanggang may panahon, sana, lalo na kung mapanood mo yung video na ito, sumampalataya kayo sa Panginoon kasi yun ang ating pag-asa. Si Jesus Christ ang pag-asa. Binanggit yun dun sa Titus 2:13. Diba? Looking, dito sabi, the blessed hope, yung blessed hope, the appearing of the Lord God, the Lord Jesus Christ, the great God, sabi ng Titus 2:13. So makita natin yung Bible. So dito, kaya nga sana pag napanood nyo yung dalawang paghatol nito, yung judgment seat of Christ, Great White Throne Judgment, pag-aralan nyo sa Bible upang makatipid tayo. Ano ibig ko sabihin makatipid? Makatipid ka sa pagsasalita ng masama, di ba? Yung paggawa ng pagsasalita ng masama, kasi sabi doon sa Matthew 12:36, di ba? Anuman lahat ng mga bagay na sinalita mo na walang kabuluhan sa tao, di ba? Ayun, sabi, iyon ay hahatulan ka doon sa hukuman ni Kristo. Yun. Lahat ng magagawa natin. Kaya nga, di ba, sa Bible, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya. Kasi nga, lahat tayo hahatulan doon. Kahit na inisip mo lang masama sa isang babae, alam ng Diyos yun. So makita natin, sana maging aral ito sa atin. Yung hatol ng Panginoon ay totoo. So sabi yan, ang nakakalungkot, sabi yan, sino mang hindi nakasulat, ngayon ang tanong, sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Tanong, paano ba may susulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Yan. Magandang tanong yon. Ang sabi ng Bible, kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, sa Panginoong Hesukristo, ay may susulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ang Diyos ang magsusulat ng iyong pangalan. Kasi tinanggap mo yung tagapagligtas. Walang ibang binigay na tagapagligtas ang Diyos, kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ, Diyos na nagkatawan tao. Hindi siya tao. Hindi siya tao, nagkatawan tao. So, ibig sabihin, pag nagkatawang tao, may pinanggalingan. Ngayon, sa John chapter 1, verse 1, ang sabi ron, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung Word? Si Jesus Christ. Yan. Verse 3. Yan. Verse 3. Ang lahat ng nilalang, hindi nalalang ng dahil sa Kanya.
Kung wala si Jesus Christ, walang nalalang sa verse 3. Ngayon, titingnan natin. Babasahin ko ng buo para maliwanag sa ating lahat. John chapter 1. Yun, Tagalog ang mabasahin natin. Ang sabi ng verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. Ang word na niya ay si Jesus Christ. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi nagawa kung wala siya. Yeah. Ang niya, si Jesus Christ, yung siya, ganun, ang Panginoon pa rin. Yeah. Sabi ng verse 4, nasa Kanya ang buhay. Oh, sabi diyan, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Yun. Pagdating ng verse 10, verse 9, nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumarito sa sanlibutan. So, sino yon? Si Jesus Christ. Uli. Pagdating ng verse 10, siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ginawa sa pamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. So, pansinin natin yung mundo raw ay ginawa sa pamagitan ni Jesus Christ pero hindi siya kinilala, hindi siya kilala. Yun. Sa verse 11, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Sino yung patungkulan nito sa verse 11? Ang Israel. Diba? Doon siya ipinanganak. Diba? Ang Israel ay chosen nation. Pinili ng Diyos na bansa. Pero hindi siya tinanggap. Yun. Sa verse 12, dito makita natin, sa verse 12, datapwat ang lahat ng mga sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga sumampalataya sa kanyang pangalan. So ganito mga kapatid, mga minamahal, ang sino man daw tumanggap sa Panginoong Kristo, sabi diyan, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa makatuwid, yung sumampalataya sa kanyang pangalan. Yung sumampalataya. Anong pangalan? Diba, Jesus? Dahil yan ang binigay na pangalan ng Diyos. Doon sa Matthew 1:21. Ang sabi kay Mary, diba, sabi kay Joseph, tatawagin yung Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. Si Jesus Christ. So, makita natin si Jesus Christ, Diyos na nagkatawang tao. Sa verse 14, anong sabi? Di ba? Ang salita ay nagkatawang tao at nagkatawang tao ang berbo. Sa ibang Bible, ang Tagalog, nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong na ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. So, mapansin natin sa verse 14, katulad ng kaluwalhatian ng bugtong na ama. Diba? Glory. Pag sinabing kaluwalhatian, glory. Sa English. Katulad ng kaluwalhatian gaya ng bugtong na ama, napuspos ng biyaya at katotohanan, full of grace sa English. Hindi si Mary full of grace, mga kapatid. Diba? Sa panalangin, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Ang Diyos ang full of grace, full of truth in grace ang Diyos, sapagkat doon napasimula ang katotohanan. So, makita natin kung sino si Jesus Christ. Kung gusto nyong maliwanagan ng gusto, mayroon po akong videos niyan. May video ako niyan. Yan.
ang nakalagay dun sa title ay The Lord Jesus Christ, who is He? The Lord Jesus Christ, who is He? Sino siya? Nandun yun. In-encourage ko kayo na panoorin yon. Videos ko na yun, video na yon. So, malaking tulong yun. Matututo kayo kung sino si Jesus Christ. So, muli, maraming salamat sa bawat isa. Sa gabing ito, pinupuri ko ang Panginoon dahil sa buwan na ito ay pangalawang video ko ito. Yun. Yung una ay yung Great Judgment Seat of Christ. Ngayon naman ay Great White Throne Judgment. So, bagamat maring marami akong mga pagkukulang pa, ay hindi ko naman inaano sa sarili ko na marunong ako. May alam lang ng kunti, at yung kunti na yon binabahagi ko po sa inyo para kung sakaling matuto rin kayo sa pamagitan nito. Tulong ito para matuto tayo. Kaya nga, in-encourage ko po kayo, mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan ko, mga Pilipino. Magbasa po tayo ng Bible. Kung wala pa po kayong Bible, bumili po kayo. Nakabili nga tayo ng 6,000 na cellphone eh. Yung Bible ay mayroong Bible na 800. Baka may 500 nga eh. Yan. Bumili po kayo. At kung hanggat maaari, yung King James 1611. Yan. King James 1611. Kasi nga, ang King James 1611, hindi po yun pabago-bago ng salita. Sa ibang Bible kasi, kinukurap na, binabago. Yung dugo, tinatanggal nila. Yun. May mga tinatanggal silang mga verses sa Bible. Pero yung King James 1611, walang binabago niyan. Simula ng ginawa yung Bible na yon hanggang ngayon, hindi nagbabago. Kaya yun po ang ginagamit namin. Inaano lang namin ng Tagalog. May Tagalog na Bible para kasi yung King James, mga kapatid, talagang medyo malalim ang English kasi Old English yan sa England. Yan. So, muli, maraming salamat sa inyo. Nawa ay mag-like kayo at mag-share upang marami pang makapanood ng video na aking ginagawa. At mag-subscribe na rin po kayo sa malit kong channel nito. So, muli, pinupuri ko ang Panginoon, pinsalamatan. Maraming salamat po. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po at nakapag-video muli ako. Tulungan niyo po ako sa mga susunod pa nawa ay makatulong ako sa kapwa ko mananampalataya na lumago. Kayo po ang magdagdag ng aming pananampalataya, Panginoon, sa mga kapatiran sa iba't ibang dako ng aming bansa. Maraming salamat po, bang papuri, paglulati at pasalamat, binabalik ko po sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.